pag-unawa sa kalikasan ng Diyos. Ang susing talata ay matatagpuan sa Exodo 34 verse 6. So, ito yung mga kautusan ng Panginoon. Sabi dito, dumaan ang Panginoon sa harap niya at sinabi, ako ang Panginoon. Ako'y mahabagin at mapagbiyaya. Hindi madaling magalit at puno ng pag-ibig at katapatan. Ayan. Diba? Maganda ba yun? Maganda ba pakinggan yung sinabi ng Panginoon? Ikaw nga ang magbasa. Ulitin mo nga yung binasa ko. Susing talata. Dumaan ang Panginoon sa harap niya at sinabi, ako ang Panginoon, ako'y mahabagin at mapagbiyaya. Hindi madaling magalit at puno ng pag-ibig at katapatan. Ayan. Palakpakan naman natin si Lord. Diba? Kasi nakabagin siya eh. Diba? Kahit, ibig sabihin, kahit pala, tayo ay nagkaka... Kasi tapon niya ng mga doon. Mahabagin at mapagbiyaya. Hindi madaling magalit at puno ng pag-ibig. So, saan ang nagsabi noon? Hindi siya madaling magalit at puno siya ng pag-ibig. Ayan. Parang hindi tama yata yung oras na binigay niyo sa akin eh. Siguro maganda nasa school sila. Oh. 2 o'clock. 2 o'clock. Ano? 2 o'clock. Para pag 4 o'clock, tapos na tayo. Ano oras sila dumadating? 3. Una nga. Oo. Ayan. Mayroon akong ibigay sa inyo na memory verse. Ano yung memory verse? I-memorize nyo na verse para meron ba kayong ano tagal yung memorize? Yung nasa ulo. Ano? Oo. Yung pag tinanong sa'yo, alam mo? Memorize. Memory verse. Pag sinano mo yung sa CI, di ba? Ano? Tatandaan. Ayan, sige. Ito yun. Hanapin mo dyan. Exodo pa rin. 33 verse 20. Ito, basahin mo nga anak. Ito yun. Memory verse. Yung memory verse. Yung Exodo. Memory verse. So, sabi niya, hindi natin makikita ang kanyang mukha. Dahil, pag nakita natin ang kanyang mukha, walang sino mang makakakita sa kanya at mabubuhay. Bakit kaya? Yan lang muna yung tanong na yan. Kasi ito muna ang susundin natin. Mga layunin ng pag-aaral. Sa pag-aaral natin sa mga talatang ito, ay maintindihan natin ang kahalagahan ng pagpapakilala ng Diyos kay Moises. So dito, magpapakilala ang Diyos kay Moises. Ayan na. Suriin at unawain ang mga katangian ng Diyos na binanggit sa talatang ito. Maging mapagnilay kung paano naapektuhan ng mga katangian ito ang relasyon sa Diyos at sa ibang tao. Ano daw? Suriin ang pangalawa, suriin at unawain ang mga katangian ng Diyos. So susuriin natin ang unawain ang mga katangian ng Diyos na binanggit sa talatang ito. Maging mapagnilay kung paano naapektuhan ng mga katangian ito ang relasyon sa Diyos at sa ibang tao. Dito sa nabasa natin na talata ay aalamin natin kung ano ang epekto ng mga katangian sa ating relasyon sa Panginoon. Ayan, magbahagi ng isang katangian nila na pinahahalagahan ng iba, pag-usapan kung paano nilalarawan ang ating sarili at kung paano nilalarawan ng Diyos ang kanyang sarili. Ayan. Ano ba yung mga katangian ninyo? Ano ba yung katangian ninyo na pinahapahalagahan ng iba? Ako yung katangian mo, ako magsabi, mabait ka.
Kaya namimiss kita eh. Oo, mabait siya. Ewan ko lang kung dito mabait siya sa inyo. Baka naman dito, basta mabait siya sa akin. At saka ano, matikisin. Parang mana sa nila tayo, matikisin. Ikaw rin ito kita kilala. ang Panginoon, di ba, mabait? Kasi hindi siya madaling magalit eh. Oo, di ba? Ito. Sabi dito, matapos ang pagre-rebelde ng mga Israelita, di ba, kilala niyo yung Israelita? Israelites. Doon nanggaling si Jesus, di ba? Sa pamamagitan ng huyang ginto, nanalangin si Moises para sa kanila at muling binago ng Diyos ang kanyang ipan. Ito ay ang pagpapahayag ng Diyos ng kanyang kalikasan habang siya ay naghahanda para sa ikalawang mga tapyas na bato. Pero ang Tagalog, intindihin, no? Tapyas na bato. Ito, ang tapyas na bato, ito siguro yung sinasabing tablet na, di ba, na pinagsulatan ng mga commandments. Tapyas na bato. Kasi si Moises umakyat sa bundok. Doon sila nag-usap ni Yahweh. Kasi nangihingi si Moises ng ano eh, ng tawag. Tapos nagbigay si God sa pamamagitan ng kanyang boses ng 10 puntos. Sa tapyas na bato, isinulat ni, yun ang tablet na yun, ito eh. Noon ang tablet noon, bato, tatapyasin yung bundok, di ba? Bato yan, na malaki yung bundok. Tatapyasin, doon isusulat niya. Kaya grabe yung kanyang pagbaba mula sa bundok na nakasulat yung mga commandments ni God. Mahabagin ang Panginoon. Ipinapakita ng Diyos ang habag at kapatawaran kahit ang tao ay nararapat mahatulan. Ayan. So, kapag hindi mahabagin ang Panginoon, dahil siya ay mahabagin, kahit na tayo ay nagkakasala, di ba? Pero ano ang ginagawa ng Panginoon? Pinapatawad niya dahil siya ay nahahabag kahit na dapat tayo ay pahatulan. Ngayon, ang tanong ko, ano kaya sa buhay natin ang nararanasan natin na feeling natin nagkakasal tayo kay Lord, nagkukulang tayo kay Lord, pero and yet, binibless pa rin niya tayo. Kayo. Di ba? Kayo. Dahil, yun ang kagandahan mga anak, pag tumanggap kayo sa Panginoon, na siya ang Panginoon natin, pag kinikilala natin. Kasi kahit na may pagkukulang tayo, di ba? O sabi natin, kasalanan. Ano pa rin, hindi niya tayo agad-agad na pinaparusahan dahil, ano daw siya? Ang sinabi niya dito sa umpisa, siya ay, hindi siya kaagad nagagalit, di ba? Hindi madaling magalit at puno ng pag-ibig at katapatan. Tapat pa rin ang Panginoon sa atin.